Nandito na tayo. Junior anak, gising na, nandito na tayo. Mia, bumaba ka na din yan at kunin mo yung bag mo. Nasaan po tayo? Nandito tayo ngayon sa San Cristobal, Batangas, anak. Ito ho ang San Cristobal kung saan kayo lumaki. Oo anak, at sa bawat pag-uwi ko noon ay laging nag-aabang ang inay dito sa mismo kinatatayuan natin. Lorna, ikaw ba yan? Inay? Nandito ka na. Pasensya ka na ha. Wala na ang inay. Hindi na siya ang sumalubong sa'yo. Patawad ate at ngayon lang ako nakauwi. Hindi kasi ako pinayagan ng amo ko na magbakasyon. Huwag mo lang isipin yon. Ang importante, nandito ka na at ng pamilya mo. Ito na ba mga pamangkin ko? Oo ate. Mga anak, siya ang tiya Sonia nyo. Ang nag-iisa kong kapatid. Magmano kayo? Ano po, tiya? Tara, halika kayo sa loob. Lorna, halika na. Hinihintay ka na ni inay. Tita, sunod na lang po ako. Mahal, halika na. Tara na sa loob. Hello guys! So just like what I said, sadly our Lola Anita died. We've never met her personally at nakakalungkot lang kasi ngayon lang kami nakadalaw. Pero hindi naman namin siya makakausap or mayayakap. Anyways, nandito na raw kami. Saan na nga ba ulit ito? Baryo ng San Cristobal. Kuya, ano pag ginagawa mo dyan? Halika na dito. Oo kuya, eto na! Andito na pala kayo, Lord na Ihang. John Gloria, kamusta mo? Eto, nalulungkot ako sa pagpanaw ng nanang mo. Ganoon din po ang nararamdaman namin lahat. Naawa nga po ako sa mga bata. Hindi man lang nila nakasama ang lola nila. Kaya magpakatatag ka para sa'yo at para sa mga bata. Mia, anak, ano ba yung suit mo? Bakit ka nakapula? Bakit pa? What's wrong? Bagay naman to sa outfit ko. Mia, anak, magpalit ka. Bawal manamit ng pula sa burol. Nakakainsulto yan. Sige na nga, bagay pa naman to sa pants ko. Isa ka naman, Junior. Huwag kang magwalis dyan, anak. Masamang pamahiin yan. Akin na. Sorry po pa, di ko naman po alam na bawal po pala magtulis kapag may namatay. Eto na ba ang apo ko? Oo, siya pong bunso namin si Junior. Anak, mag-bless ka kay lola. Ano pala? At ito naman po ang unika iha namin si Mia. At yung pogi doon, psst. Daniel, anak, kali pa rito. Kumusta ho, Lola? Ano po? Naku, ayos lang ako, apo. Ang gaganda at ang kikisip naman ng mga apo namin. Pasensya na kayo ha. Hindi na kayo nahintay ng Lola Anita ninyo. Palagi niya kayong nababanggit sa akin nung siya ay nabubuhay pa. Naabangan niya lagi ang pag-uusap niya sa telepono. Oo nga ho, kaya naman po nawala ng aming lola. Sa aming magkakapatid, ako nga lang pong nalagaan niya. Maliit pa ako noon kaya hindi na rin po sariwa sa aking memorya. Gusto ko nga pong madama yung pag-aalaga ng isang lola, ngunit hindi na kami pinagbigyan ng tadhana. Yeah, she told us na marami siyang kwento kapag magkikita kami. But she left. Kahit ganun, alam niyo naman siguro kung gaano kayo kamahal ng Lola Anita niyo, di ba? Opo. Kaya ngayong huling pamamalaki niya dito sa mundo, huwag niyo nga hayaang walang nagbabantay sa tabi niya. Oh, dyan ka lang pala. Kanina pa kita nahanap. Kuya, ikaw pala. Sino nagbabantay kay Lola? Si Mama at si Papa. Sige. Oh, bakit parang ang lalim na iniisip mo? Tungkol po kasi sa bilin ni Lola Gloria. Bakit? Hindi ka ba nagtataka? Nagtataka sa alin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kailangan may bantay ang patay? Hindi mo ba alam? Ang alin? Kaya may bantay ang mga patay dahil baka bumangon ng patay. Kuya naman eh. Masyado ka naman matatakotin. Matagal naman nang gawain ng pagbabantay sa patay. Siguro dahil tradisyon na natin yun. Mga apo, hindi lang siya simpleng tradisyon. Lola, kanina pa po kayo dyan? Oo, at narinig ko ang mga usapan ninyo. Marahil hindi niyo pa alam ang totoong dahilan kung bakit kailangan laging may bantay ang patay. Hindi ho. May papangako niyo bang hindi kayo matatakot? Ano po bang tunay na dahilan? Kaya kailangan na laging may bantay ang patay dahil may aswang na kumakain ng patay. Aswang talaga, Lola? Nasa modern era na tayo. Naniniwala pa kayo dyan? Mahirap paniwalaan ngunit mas mahirap yung babalewalahin. Aswang po.
Manananggal? Kuya? Hindi manananggal, kundi Ano po yung bal? hindi maaaring maulit ang pagbanggit ng pangalan nito ng higit pa sa 2 beses. Pero bakit ho? Kapag kasi nababanggit ang pangalan nila, ay naririnig nila ito sa 3 beses. At kung sino man ang makita nilang bumibigkas nito, ay sinusundan nila kahit saan, hanggang sa araw ng kamatayan. Para saan po ang pagsunod nila? Para kainin at nakawin ang bangkay ng kanilang sinusundan. Upang mas lalong maintindihan ninyo, pakinggan nyo ang kwento na nangyari noong kami ay bata pa. Nangyari ito sa Coron, Palawan, kung saan kami lumaki ng lola Anita ninyo. Mula sa angkan ng mga tagbanwa ang mga magulang namin. Ano pang tagbanwa? Ang mga tagbanwa ang unang lahing nanirahan dito sa Pilipinas. Paunahin nito matatagpuan sa Hilaga at gitna ng Palawan. Naniniwala sila sa maraming Diyos na pinaniniwalaan nilang matatagpuan sa kanilang paligid. Likas din na mayaman sa kultura at pamahiin ang mga tagbanwa. Kabilang na dito ang aswang. Kaya naniniwala po kayo sa aswang? Hindi ako naniniwala noon hanggang sa may isang pangyayari na bumago sa pananaw ko tungkol sa mga aswang. Ano pong nangyari? Ito ang panahon kung saan nagkaroon ng sakit ang aming ina, kanser sa dugo. Nasa Manila ang lola Anita ninyo noong nag-aaral sa kolehiyo. Kaya 3 lang kami nila inay at itay ang naiwan sa probinsya. Jose! Jose! Jose, nasaan ka? Jose, nandito siya! Pinabantayan niya ako. Jose, alam niya mamamatay ako! Jose, nasaan ka? Natatakot ako! Inay! Inay! Gloria! Bakit to? Anong nangyari? Anak, huwag mo kong iwan dito. Nasaan ang ama mo? Nasaan si Jose? Esme, ano nangyayari? Isa pakinig ka sa akin. Nandito siya. Alam niyo mamamatay ako dito. Ilayo mo ako dito! Ilayo mo kami na anak mo! Nandito siya. Nandito ang walbay. Alam niyo mamamatay ako. Kaya binabantayan niya ako. Inay! Huwag kang magsalita ng ganyan! Totoo ang sinasabi ko! Makinig kayo sa akin. Kapag namatay ako, siguraduhin ninyo may nagbabantay sa kabaong ko. At kapag ako'y nalibing, simentuhin ninyo maiging aking buntod. Nang sa gayon, ay hindi nila basta ito mahuhukay. Nay! Walang aswang! At hindi pa kayo mamamatay! Totoo ang sinasabi ko! Gagaling pa kayo! Nandito siya! Totoo ang sinasabi ko! Ano ba, Esme? Maniwala ka sa akin! Tinatakot mong bata? Totoo ang sinasabi ko! Hindi ka naniniwala. Walang naniniwala sa akin. Hanggang sa huli ay wala akong kakampi! 3 araw ang makalipas ay namatay si inay. Hindi kaagad nakauwi ang lola ninyo dahil may pagsusulit siya sa mga panahong iyon. Kami naman ni itay ay hindi naniwala sa aswang kaya binaliwala namin ang bilin ni inay. Oh, Nana Remedios, kanina pa po kayo nakatayo diyan. Bakit di po muna kayo pumasok sa loob? Gumagambala sa akin. Ano po bang problema, Nana? Tigas sa aming mga manggagamot ang nakakaramdam ng maitim na salamangka. May gumagambala sa akin, Jose. May ibinilin ba si Esme bago siya namatay? Kapag namatay ako, wag ninyo hayaang walang nagbabantay sa kabaang ko. Wala naman po siyang ibinilin sa amin, Nana, nung siya ay namatay. Baka sa lamig lang po yan. Mupo muna kayo dun. May nagbabantay ba sa baong ni Esme sa loob? Iniwan ko muna saglit pero pabalik na rin po ako. Huwag madali ka, Jose. Siguraduhin mong may nagbabantay sa kabaong ni Esme. Sige, Nana, maiwan ko muna kayo dito, ha? Mga Mare, narinig niyo ba yon? Oo, Mare. Pero bakit nagsinungaling si Jose kay Nana Remedios? Ha? Nagsinungaling? Hindi mo ba alam ang nangyari, Mare, bago kumama sa Esme? Bakit? Ano bang nangyari? Ang hina ng radar mo, Mare, pero ito na nga. May bilin daw sa Esme tungkol sa aswang na kumakain daw ng mga patay. Totoo, Mare. Pero ang sabi-sabi nila, dala lang yun ng sakit na Esme. Kaya kung ano-anong pinagsasabi at baka raw tuluyan ng nabalik si Esme. Oo, Mare, kaya walang naniniwala kay Esme noon maging pamilya niya. Totoo? Oo, Mare, kinikilabutan naman ako sa mga pinagsasabi niya. Di ba kilala si Nana Remedios na magaling namang gagawin dito sa atin? Minsan, ay hindi ko siya nagkamali sa kanyang sinasabi. Pero napaka-imposible naman na magkatotoo. Gloria! Gloria! Ano nangyari sa'yo, anak? Anak, ano nangyari sa'yo? Gumising ka! Gloria?
Paring Jose! Pare, Si Gloria, gising na. Oh, anak, Gloria. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tay, anong nangyari? Nung pumasok ako rito, nadatnan kitang nakahiga dyan, nang walang malay. Kumusta ang pakiramdam mo? Ano bang nangyari sa'yo? Si Inay! Gloria, anak! Saan ka pupunta? Hindi siya si Inay! Anak, ano pinagsasabi mo? Kinain ng aswang ang bangkay ni Inay! Gloria, ano pinagsasabi mo? Itay, tignan niyo ho! Hindi ito si Inay! Katawan ng saging ang nakalagay sa kabaong! Hindi magandang biro yan, anak! Pumasok ako sa loob para makuha ng baraha na mapansin ko ang masangsang na amoy. Nabaling ang tingin ko sa kabaong ni Inay at nakita ko na may nakatayo sa paanan niya. Noong una akala ko ay umiiyak ito. Hanggang sa unti-unti siyang lumingon sa akin at nakita ko na kinakain niya ang laman loob ni Inay. Hindi ako makatakbo ni makasigaw. Napako ako sa kinatatayuan ko at walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Itay! Sinubukan ko po siyang pigilan, ngunit malakas ito. At nung may taong paparating, bigla siyang umalis. Gloria, ano ba, anak? Itay! Ito ang sinasabi sa atin noon ni Inay! Pero hindi natin sinunod ang bilin niya! Tumigil ka na! Tigil-tigilan mo na yung kaibahan mo! Hindi na ako natutuwa sa'yo! Pare, huwag mo naman sigawan ng bata. Marami rin nakakakita sa'yo. Para akong mababaliw sa mga pagkakataong yun dahil walang naniniwala sa akin. Maski ang lola ninyo ay hindi naniwala. Kahit puno ng saging ang nakikita ko, ilusyon pa rin ng bangkay ni Inay ang nakikita ng mga tao. Ikaw ba si Gloria? Opo. Narinig ko ang nangyari. Hindi po ako baliw. Maniwala man po kayo sa akin o hindi. Naniniwala ako sa'yo. Pinuntahan ko ang kabaong ng iyong ina at nakita ko din ang puno ng saging. Nakita niyo po? Bakit hindi po nila makita, Nana? Ang mga nakakita lamang sa aswang at mga manggagamot na tulad ko ang nakakakita sa puno ng saging na kinapalit ng aswang sa bangkay. Ngunit bakit lahat sila lola hindi naniniwala sa akin? Dahil po ba isa lamang akong bata? Mangmang ang mga tao dahil sila mismo ang gumagawa ng pamahiin ngunit hindi sila naniniwala. Anong ibig mong sabihin, Lola? Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit nagsusugal ang mga tao tuwing may lamay? Hindi po. Ginagawa nila ito upang gumawa ng ingay at upang hindi sila makatulog. Nang sa ganon ay maitaboy ang aswang na balbal. May katuturan ang sinasabi niyo, Lola. Pero ano na pong nangyari sa bangkay ni Inay? Nasaan na po ito? Huli na ang lahat. Marahil itinangay na ng aswang ang bangkay ni Esme. Sa huli ay walang naniwala sa akin. Umaasa rin akong guni-guni ko lang yon. Ngunit hanggang sa mailibing si Inay, ay katawan ng saging ang nakita ko sa kabaong niya. Kuya, O bakit? huwag mo sabihin naniniwala ka sa sinabi ni Lola Gloria. Oo, naniniwala ako sa mga hindi ordinaryong nilalang. At huwag ka na magpanggap. Alam mo natatakot ka rin sa kwento ni Lola. Lalo pa, ito yung nangyari sa totoong buhay. Bahala ka nga dyan, matutulog na ako. Naging tahimik naman ang 3 araw na burol at pagkakalibing ng Lola Anita. Wala namang kakaibang nangyari. Kampante naman si Lola Gloria na walang aswang sa burol. Kinaumagahan, pagtapos ng libing, na nagpaalam na kami para umuwi sa Maynila. Chang, gaya ng sinabi ko kahapon, uuwi na po kami ng Maynila ngayon. May pasok na po kasi ng mga bata. Oo, Iha. Huwag niyo kakalimutan ang bilin ko sa inyo, ha? Paglabas niyo dito sa bahay, ay pumunta muna kayo sa ibang gusali upang magtugtog para maitaboy ang maaaring sumama sa inyo sa mga spirito. Oo, Chang. Ikaw ate, may balak ka pa bang bumalik ng Qatar? Wala na, dito na lang ako para may kasama si Chang Gloria. Mabuti kung ganun ate, huwag kang mag-alala. Lagi kaming dadalaw rito, ayon na rin sa kagustuhan ng mga bata. Bago kami pumunta sa terminal ay dumaan muna kami sa 7-Eleven para magpagpag at bumili na rin ng pagkain namin sa biyahe. Pagtapos ng ilang oras na biyahe ay nakarating na din kami dito sa Maynila. Mia! Halika nga dito! Nagsiselfone ka na naman dyan! Halika dito at mag-urong ka! Oh, kuya, wait lang.
So yan guys, uploaded ng vlog ko about sa trip namin sa Batangas. That is about the Yeah. funeral of our Lola Anita. Isa! Dalawa! Nandyan na, si Kuya, porque panganay, pala utos. Cellphone ko ba yun? Ang ingay, baka marinig ni Kuya. Juni? Juni! Bakit po ate? Pagod niya ng cellphone ko. Nandun sa sala. Sige po ate. Alam ko napatay ko yung phone ko kanina. Naiwan ko naka-on yung live. Ate, eto na. Thanks. OMG! Sorry guys, hindi ko pala na-turn off ang live kanina. By the way, nag-uurong ako kaya mamaya na ano yung nasa tabi ng kabaong? Parang kapre. Mia, parang may nakatayo sa tabi ng kabaong. Huh? Ano pinagsasabi niyo? Ano ba kayo? Quality error lang yun. It looks like a shadow. Madilim kasi sa Di ba sabi mo magurong ka? Kuya naman eh. Huwag ka naman nagugulat. Di naman kita ginugulat eh. Parang kang nakita ng multo dyan. Magurong ka na doon bago pa dumating sila mama. Mapagalitan ka na naman. Oo na, oo na. Ha? Bus na? Ano ba yan, malas? Tignan mo itong batang to. Hindi talaga lalo pag hindi nutusan. At nakapag-live ka ba talaga ah? Pero, ano itong mga comment nila dito? Mia? 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 Ikaw ba nag-video? Asan na yun? Iho, itigil mo ang pagkuha ng litrato. Po, bakit po lola? Isa akong manggagamot at sa maniwala ka man o hindi, may nararamdaman akong aswang dito sa paligid. Hindi naman po, totoo. Sumama ka sa akin. Makinig ka sa akin. Tigil mo ang pagkuha ng litrato. Dahil kapag nakuhanan mo ang litrato ng aswang, ay daig mo pa ng tumawag ng 3 beses sa pangalan niya. Bakit po lola? Susundan ka nito kahit saan ka magpunta. Hindi ka niya lulubayan at aabangan ang iyong pagpanaw para kainin ang iyong bangkay kahit na ibaon mo pa ang bangkay mo sa ilalim ng lupa. Sinong nandyan? Alam kong kanina ka pa sumusunod sa akin. Magpakita ka. Nag-aral ako ng taekwondo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ano ba yan? Ang malas-malas. Salam.